Ito yung magandang coastal road dito sa Real. Ang sarap lang ng mga ganitong adventure. Mabilisang ride. Pakita ko sa inyo yung dagat, guys. Isa sa mga surfing destination din to eh. Ito yung maganda dito sa CRF eh. Pwede mo ipasok sa mga ganitong sulok-sulok. Tapos chill lang. Ang sarap sa probinsya. Puntahan natin yung medyo dulo na nung kalsada. Mukhang private company to eh. Sobrang tarik ko. Pag nilabas ko yung camera dito at nag-picture ako, sigurado sasawayin ako na itong mga to. Kita nyo pa ba? Bangin na bangin pala talaga siya. Ang lalim ng lalaglagan mo. Ayos. Paulit-ulit lang talaga ang bawat araw. Kung paulit-ulit lang din ang ginagawa mo sa bawat araw. Kung hindi ka gagalaw at hindi mo aalisin ang sarili mo sa parehas na lugar, sigurado ay parehas lang din ang mga makikita mo at walang magbabago. Kung may pagkakataon ka naman, subukan mo ding lumayo minsan at mag-adventure. Isulat mo ang sarili mong kwento. Samahan mo na din ang litrato dahil mas gumaganda ang kwento kung may kasamang litrato. Litrato, nakuha mo. Ako si Hate at ito ang kwento ng araw na to. Aga natin gumising para dito sa trip na to. At wala tayong halos kasabay. Ang mahal kasi ng gas eh. Papunta tayo ngayon sa Real Quezon para abangan yung sunrise. Bihira lang tayo magkaroon ng time para mag long ride. Kahit parang halos every week tayo naglo-long ride, pero bihira tayo magkaroon ng magandang panahon. Ayan o, clear na clear yung sky. Sana lang umabot tayo dun sa spot na pupuntahan natin. Kung saan natin naabangan yung sunrise ng bago sumikat siya. Mukhang hindi tayo aabot pasikat na yung araw eh. Mga 30 minutes pa to eh bago natin marating yung spot dun sa pagkukuhaan natin ng sunrise. Sayang, hindi tayo maabot. Ito na yung huling bundok bago bumaba ng Real. Pero mukhang hindi rin maganda yung sunrise. Kaya medyo hindi masakit sa kalooban na hindi natin nakuhaan. Ayan na yung araw. Hindi na natin inaabot. Kakababa lang kasi natin ng bundok eh. Akala ko kakayanin ng 3 oras yung biyahe. Hindi pala. Bago mag alas 6, sumikat na siya eh. Nasa horizon na. Hindi kagaya dati, pasado alas 6 na eh bago siya sumilip. Ganda. Nandito sana tayo mag-aabang ng sunrise kanina eh. Ayan oh, high tide pala. Ang lakas ng alon oh. Wow. High tide, hindi rin pala tayo makakababa. Iniisip ko doon kunan sa mga batuhan eh. Kaso high tide. So kahit pala dumating tayo dito kanina ng maaga, hindi rin natin makukuha yung composition na gusto natin. Kasi doon natin sa batuhan gusto yan kunan eh. Usually kapag umaga dito low tide eh, pero ngayon high tide. Ayun oh, may tao dun oh. Masarap sa enduro eh. Kahit walang daan, mahahanapan mo ng daan. Saan tayo tatambay? Saan tayo tambay? Ikot tayo. Ito yung magandang coastal road dito sa Real. Ganda dito. Tingnan nyo. Ito guys yung coastal road na maganda dito sa Real. Katabi siya halos ng kalsada. Tapos batuhan. Usually,
Pag umaga, low tide dito. Pero ngayon, high tide siya, tapos malakas yung alon. Maganda yung composition dito kasi meron kang foreground na batuhan. Tapos pwede kang pumunta dun banda, meron naman mga puno. Ngayon, pwede kang maglagay ng greens kahit papano dun sa photo. Chill ride lang naman kasi tayo talaga. Kaya babalikan na lang natin to ulit. Aagahan pa natin lalo. Siguro alis tayo mga 2:00 para dumating tayo dito, madilim pa talaga. Ang sarap sa probinsya. Kamusta yung audio natin? Naririnig nyo pa rin ba ako? Yung mic na gamit natin, yung DJI Mic Mini. Salubong sa hangin habang nagmomotor. Kamusta yung audio natin? Ang lamig at ang sarap ng hangin. Walang kahit anong sasakyan. Wala nang gustong gumamit ng sasakyan ngayon eh. Kasi ang mahal ng gas. Sarap talaga dito sa probinsya. Helmet na nga tayo. Baka marami na naman mag-iyakan eh. Sabihin kamote. Pero wala talaga halos sasakyan. Pero mag-helmet na lang tayo para wala silang masabi, di ba? Yung mic natin, nilagay natin dito sa loob ng helmet. Siyempre, mas maganda na yung signal ng audio nito. Hindi na siya tumatama sa hangin. Sarap mag-ride dito ng umaga. Hindi pa masakit sa balat yung sikat ng araw. Ano ba gusto nyong pag-usapan, guys? Since this is a motovlog na may kasamang photography. Dito na lang ako magkikwento ng mga photography tips habang nagmo-motor, di ba? Motovlogging pa rin siya. Motovlogging pa rin ba yun? Tingin ko motovlogging pa rin kasi nagmo-motor tayo eh. Sarap sa probinsya talaga. Tanggal yung stress mo kapag nandito ka kesa dun sa syudad na ang daming nangyayari. Dito, ano bang isipin mo dito? Pera pa rin. Tignan nyo yung kalsado. Chill na chill lang, di ba? Wala halos mga lumalabas ng bahay. Hindi ko alam, baka dahil maaga pa kasi, kaya ganun. Hindi natin masabi. Basta masarap mag-ride pag wala kang kasabay. Parang nirentahan mo yung buong kalsada. Lalo dito, coastal road. Yung dagat nandito lang sa gilid. Oh. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Diba? Puntahan natin yung highest point dito. Yung halos dulo na nung kalsada dito sa Real. Ano siya eh, medyo rough road pa ng konti. Rough road. Tutok natin sa atin para makita nyo yung itsura ng dagat habang paakyat. Ang dulas. Walang iya. Takas na natin. Kita nyo pa ba? Bilisan ko ng konti ba? Maya mabitin tong CR. Pero ito yung highest point. Nakita na yung dagat sa likod natin. Taas, di ba? Puntahan natin yung medyo dulo na nung kalsada. Ang ganda. Pier daw to. Pero parang hindi pa siya operational kasi walang mga barko pa. Ano kaya to? Private company? Parang private company. Ano kaya yun? Mukhang private company to eh. Kaya pag nilabas ko yung camera dito at nag-picture ako, sigurado sasawayin ako ng itong mga to.
Pier na. Hindi ko alam kung nakikita nyo, naharangan pala ng side mirror. Mararating natin dito yung as in pinakadulo. Morning po! Lubak-lubak ka talaga dito. Yung tsura. Ito yung dulo. Pinakadulo ng kalsada dito sa Real. Ganyan ang itsura niya. Wala na talagang daan dito kasi yung tulay sinasarado nila to pang mga private private people. Yan na yung pinakadulo niya na part. Ayoko nang tagusin kasi merong guard dun nagbabantay. Hindi rin tayo papapasukin dun sa tulay. Mga residente lang yung pinapapasok nila. Ito na yung pinakadulong pwede nating mapuntahan. Sakop siya ng, hindi ko alam kung government ba yan o private something. Bakit hindi nila magawa yung kalsada na patagos doon sa kabilang kalsada naman? Kasi ang tagos nito dun sa kabilang part ng Mauban. Hindi pala to Real na. So yung Real na part ng Quezon dun lang. Eto, Mauban na siya. Technically, yung nakakasakop dito sa lugar na to. Tapos wala siyang connection na kalsada papunta dun sa kabila. Meron namang kalsada na papunta dun, pero mga locals lang yung pinapayagan dumaan. So hindi tayo pwedeng dumaan or lumusot. Hindi ko alam kung anong reason nila, pero ayun na nga, hassle, di ba? Hindi ka pwedeng lumusot, hindi tayo pwedeng tumagos. Merong ilog na nandito sa baba. Kita ko sa inyo. Yan. Yung ilog. Di ba? So yun, babalik na tayo. Kasi ito na nga yung dulo niya. So yung kalsadang inakyat natin kanina, bababain din natin. Siyempre dead end doon. Kaya babalik talaga tayo dito. Ganito. Siguro titigil ako dito. Pipicturean natin. Kasi maganda yung langit yun. Maganda yung shore. Hanap tayo ng titigilan. Tigil muna tayo dito bago natin babain tong sobrang tarik na kalsada. Pakita ko sa inyo kung ano yung view. Tingnan nyo kung gaano katarik yan. Matarik yan, guys. Tapos yung vantage point natin somewhere dito siguro. Check ko muna. Bangin. Bangin na bangin pala to talaga. Pero ang ganda, di ba? Ilang beses na ako nakadaan dito, pero first time kong puntahan tong area na to. Bangin na bangin pala talaga siya. Tapos ang lalim ng lalaglagan mo. Ayos. Pero ang gandang vantage point niya para ipakita yung shoreline ng Real. Kitang-kita rin siya. Ganda. Picturean muna natin. Palipad tayo ng drone, guys. Kasi sayang naman tong punta natin dito sa lugar. Saka may dala rin naman tayong drone. Wala rin namang hangin. I hear you talking at work to the boys in the gym. Talk
Mission accomplished. Let's go, drone. Ayos na. Babain natin to ng sobrang bagal lang talaga. First gear. Bitaw sa clutch. And alalay sa preno. Sobrang tarik ko. Ang tarik nito pero may mga mas matatarik pa dito. Hindi mo rin to pwedeng babain ng sobrang bagal kasi mag-i-slide yung gulong mo kapag nagpreno na. Kaya dapat alalay lang talaga. May tamang bilis lang. Ayos na. Nababa na natin yung matarik na part. So, pwede na tayong sumil. Konting rough road lang naman to. Ayan. Unpredictable talaga dito. Biglang bumuhos yung ulan or ambon. Pero hindi kasi tayo sigurado kung lalakas siya. Kaya sinicure lang natin yung gamit natin. Lagyan muna natin ng rain cover. Though rainproof din naman to kahit walang rain cover. Pero added protection na rin yung rain cover kasi nandito yung mga gamit talaga natin. Tumigil na rin tapos sumikat na yung araw. Binasa lang talaga tayo. Tsaka para magputik-putik tayo. Para maputikan yung sapatos tsaka yung pants natin. Matalsik talaga kasi yung mga putik dito sa ganitong klaseng motor. Sabi nga nila, di ba? Gusto mo mag-adventure pero ayaw mo maputikan. Paano ka makakapag-adventure niyan? Pa yung isang point dito na overlooking. Parang viewing deck. Hindi ko alam kung ito rin yung boundary ng Real. Kasi yung pinuntahan natin doon sa bandang dulo, mauban na yun. Pero ito, nakasulit pa dito. Real, di ba? Tapos, ang view mo, ganito. O, di ba? Hanap muna tayo ng kakainan. Kasi baka atakihin tayo ng acid. Ganda dito. Yogan. Tapos dagat. Tignan nyo naman yun. Solid, di ba? Kumusta naman yan, di ba? Tapos ang daming nyug. Ganda. Dito muna tayo tambay siguro. Maya-maya na tayo bumalik. Ito yung maganda dito sa CRF eh. Pwede mo ipasok sa mga ganitong sulok-sulok. Tapos chill lang. Ito yung upuan na dala natin. Nai-content ko na rin to. And matibay talaga siya. Ayos na ayos sa mga ganitong camping adventure. Hindi ito yung pinakamaliit na upuan. Pero dahil matibay siya at saka abot hanggang dito yung ulo mo, okay na rin siya. Tapos ito yung mga bags na dala natin. Yung tail bag. Nandito yung mga tripod. Yung gloves na dinadala natin pag sa highway. Yung tubig. Power bank, yun lang naman halos. Tapos ito yung tank bag na ginagamit natin. So nandito yung main photography gears natin. Main camera, Fujifilm, yung drone, and then yung controller. Tapos itong nasa side, ito yung battery natin, extra battery ng drone, tapos extra battery ng camera. So yan, nandyan sila. Tapos ang nagre-record sa atin ngayon, itong DJI Osmo Nano. Nandito nga pala tayo ngayon sa may Real. Wala raw pangalan tong lugar na to eh. Basta merong lumihan doon sa harapan. Tapos malapit na rin to doon sa pinakadulo ng kalsada.
kapag dinere-diretso mo. Ang sarap lang ng mga ganitong adventure. Mabilisang ride. Pakita ko sa inyo yung dagat, guys. Tignan nyo kung gaano kaganda yung dagat dito. Ganda, di ba? Solid. Pebbles nga lang siya. Malakas yung alon. Pero carry lang, kung gusto mong maligo sa ganyan. Isa sa mga surfing destination din to eh, ang Real. Kaya malakas talaga yung alon dito. Yan siya. Ganda, di ba? Talagang pag meron kang komportableng uupuan dito, talagang makakatulog ka eh. Makakapag-relax ka. Tapos ito, yung part na to, mga coconut, nyugan. Pinasok natin yung motor natin hanggang dito halos. Yun yung kagandahan kapag yung motor mo somehow capable pumasok sa mga ganito eh. Yung dual sport yung gulong or adventure yung gulong. Madadala mo siya dito nang mas malapit, nang wala ka masyadong iniisip. Tahimik na tahimik. Masaya pa rin tong adventure natin kahit hindi natin abutan yung habol talaga natin na sunrise kanina. Pero somehow nakakuha pa rin naman tayo ng mga magagandang photos. Tapos syempre, yung experience ng pagpunta dito, yung enjoyment ng pag-a-adventure ng solo sa ganito kagandang lugar. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Walang rewind ang buhay at hindi tumitigil ang oras. Ang bilis magpalit ng petsa sa kalendaryo, katulad ng araw na to. Patapos na naman. Hindi man natin nakuha yung composition na habol natin. Pero kahit ganon, masaya pa rin ang experience. Ganon talaga kung minsan ang adventure na kahit gaano mo pa paghandaan, wala talagang kasiguraduhan. Kaya babalikan na lang natin to sa susunod, na sana mabigyan ulit tayo ng pagkakataon para sa panibagong kwento. Kwento na syempre, mas maganda kung may kasamang litrato. Litrato na kuha mo. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Salamat sa pagsama at panonood. Muli, ako si Hate. See you in the next video. Mabuhay!